Para po sa devotion natin patungkol sa unchangeableness, ang Diyos po natin ay immutable, hindi po siya nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. So dito po sa topic natin na ito, ang verse po natin ay Numbers 23:19. Ito po ay dapat memorize natin, no? Try po natin yung best natin para ma-memorize natin to. Numbers 23:19. God is not human that he should lie, nor a human being that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? Ang Diyos ba ay nangangako at hindi niya tinutupad? So, pakatanda natin mga kapatid, ang Diyos natin ay hindi nagbabago sapagkat hindi siya nagbabago, ang kanyang mga salita din ay hindi nagbabago. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos ay pwede nating panghawakan. Hindi katulad ng mga tao, no, na pag nangako, may sinabi sa atin, hindi tayo 100% sure. Pero sa ating Diyos, makakasiguro tayo na lahat ng sasabihin ng Diyos ay totoo at lahat ng sasabihin ng Diyos ay hindi magbabago. God's word is trustworthy. Ito po yung mga puntos natin sa devotion natin na ito. God's word is trustworthy. God's promise is sure. And God's character is consistent. Ibig sabihin, hindi nagbabago yung mga katangian ng Diyos. Alam niyo po, isa po sa talagang pinagpapasalamat ko sa Diyos yung kanyang character na God is loving. At wala kang magagawa para pigilan yung pagiging loving ng Diyos. At dahil ikaw ay na kay Kristo, kung tayo man ay na kay Kristo, tayo po ay iniibig ng Diyos. At you can't do anything to decrease the love of God for you. Talagang, wala tayong kayang gawin para paliitin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Now, ilan po sa mga application po natin sa devotion natin na ito ay read and understand God's will in the Bible. I hope dito po sa mga devotions natin, lalo na sa mga matagal na sa atin, by the way, yung mga matagal na po nakakasama natin sa devotions, hindi po ninyo napapansin, pero pag ikukumpara nyo po yung inyong sarili sa mga nakaraang taon, ang dami na palang na-improve sa atin. Lumago na pala tayo sa ating pananampalataya at ibang-iba na pala tayo compared doon sa long time ago, maybe a year or 2 years ago. And malamang, kung dinidiscuss nyo po yung mga devotions natin, mas lalo tayong naging articulate. Ibig sabihin, mas naging sanay na tayong magsalita at mag-share ng salita ng Diyos sa iba. Yan po ang epekto kapag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos palagi, minimeditate natin yung salita ng Diyos. Siyempre, ano po yan garbage in, garbage out. Kumbaga sa principle sa mundo, kung anong basurang ipasok mo sa isip mo, yun din ang ilalabas mo. Dito naman po sa salita ng Diyos, pag nilagyan mo yung isip mo ng salita ng Diyos, minimeditate, pinagbubulay-bulayan, yun din yung ilalabas mo, Yung salita din ng Diyos ang lalabas sa iyong mga bibig. Kaya the more you study the Bible, the more you read the Bible, the more you understand, the more you will be able to share the Word of God. Kaya kung wala kang isusuksok sa isip, wala ka rin ilalabas sa bibig. So read and understand God's will in the Bible. Pangalawa po, rely on God's sovereign plan and promises. Pangatlo po, rest in God's constant nature and character. So, ang ganda po ng devotion natin na ito at I hope magbigay sa atin ng kapanatagan, ng kapayapaan, lalo na alam natin na ang Diyos ay hindi nagbabago. Lahat ng bagay sa mundo nagbabago, mga tao nagbabago. Yung, di ba? Yung ex mo nga, di ba? Yung mga tao nga na minsan masasabi nating mahal na mahal tayo dati pero dumarating sa punto na kinamumuhian na tayo. May mga ganong pagkakataon. Pero yung Diyos natin talaga ibang klase, He does not change. Yung kasalanan forever niyang kamumuhian. Yung kabutihan forever niya ring mamahalin. Now, if you are in Christ, all of your sins are forgiven. All of your sins are already punished. We're already punished in the body of Christ. Walang tinirang kasalanan sa atin. Lahat yun naparusahan na sa katawan ng Panginoong Jesucristo. Kaya ang naiwan sa atin ay ang kabutihan ng Panginoong Jesucristo. Nagkaroon po kasi ng swap, Kung hindi niyo pa naiintindihan ito, kung meron ng mga bago sa atin.
Nung namatay ang Panginoong Jesucristo doon sa krus, lahat ng ating mga kasalanan ay ipinasa na sa katawan ng Panginoong Jesucristo at siya na yung naparasahan. At yung kabutihan ng Panginoong Jesucristo ay siyang inilagay sa atin. So just imagine that. You are in Christ. At yung kabutihan ng Panginoong Jesucristo nasa sa atin. Kaya yung pag-ibig ng Diyos sa atin, ng Diyos Ama sa atin, ay katulad ng kanyang pag-ibig sa Diyos Anak. Kaya po, it won't change. We are forever secure in God's love. We are forever secure in God's hand. At dito po sa devotion natin na ito, I hope mas lalo tayong lumalim sa pagkakaunawa ng faithfulness ng Diyos. Ibig sabihin ng faithfulness, ang Diyos ay tapat. Tapat po siya sa atin, pero higit sa lahat, tapat siya sa kanyang sinasabi. Tapat siya sa kanyang mga salita. Tapat siya sa kanyang pangako. Tapat siya sa kanyang sarili. At kung ano ang sabihin ng Diyos, hindi niya i-violate yon. Because if God violates His own word, He's violating Himself. Kaya po ang Diyos ay tapat sa kanyang sarili and He will not violate Himself. He will not violate His own words and promises. Kaya po pwede talaga tayong magtiwala sa Diyos. So yun lamang po, patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.